Sigurado ako ito na ang katapusan ng paghihirap mo, Anya. Sa wakas, makakaalis ka na sa puder ko at magkakaroon ng sariling buhay. Hindi ba yon ang pangarap mo? Iyon ang mga salitang marinig ko mula kay Tita Brenda kaninang umaga habang hinihimas niya ang buhok ko ng dahan-dahan. Akala ko, sa loob ng 10 taon ng pagtrato niya sa akin na parang katulong sa wakas, ay nakita na niya ang halaga ko. Akala ko ang suot kong puting bestido na kupas at may ilang tahi na ay simbolo ng aking kalayaan. Naniniwala ako sa kanyang mga ngiti. Akala ko ang Diyos ay dininig na ang aking mga dalangin. Pero gumuho ang lahat sa loob ng isang iglap. Nandito kami ngayon sa loob ko isang madilim o masikip na opisina sa barangay hall. Walang bulaklak, walang musika. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng lumang electric fan na tila nahihirapan na ring umikot. Pirmahan mo ang kontratang ito, Anya, na yun din. Utos ni Tita Brenda. Ang boses niya ay wala ng tamis, kundi puno na ng talim at pagmamadali. Tumingin ako sa lalaking nakaupo sa sulok. Nakayuko siya punit-punit ang suot na t-shirt at bakas sa kanyang balat ang libag at dumi ng kalsada. Ang amoy kualak at basura ay humahalimuyak mula sa kanya, nanunuot sa aking ilong. Ito si Lucio, ang kilalang pulubi sa dulo ng aming barangay na laging may bitbit na sako. Ang taong madalas pagtawanan ng mga bata dahil sa kanyang hitsura. Tita, ano ito? Bakit siya nandito? Tanong ko nang, inginig ang buong katawan. Pakiramdam ko ay biglang nawalan kuha hangin sa loob ng silid. Ang mga kamay ko ay naging kasing lamig ko ayalo. Huwag kang maraming tanong. Yan ang kabayaran sa lahat ng kinain mo sa bahay ko. Ipinagkasundo na kita sa kanya. Magpapakasal kayo ngayon din para mabura ang utang ni Selena sa mga Bombay. Sigaw ni Tita Brenda habang idinidiin ang kanyang daliri sa mesa. Hindi ako makapagsalita. Gusto kong sumigaw pero tuyo ang aking lalamunan. Bakit ako? Wala ba akong halaga sa kanila kundi isang pirasong papel na pambayad utang? Nanigas ang mga paa ko sa semento para akong pinagtaksila ng sarili kong dugo. Ang tita ko, ang kapatid ko nanay ko, ay ibinebenta ako sa isang taong hindi ko man lang kilala sa isang pulubi na walang matitirhan. Nanlabo ang paningin ko dahil sa mga luhang pilit kong pinipigilan. Bakit ang taong itinuring kong pamilya ang siyang maglulubog sa akin sa putik? Bakit? Pirma na, Anya, huwag mong sayangin ang oras ko. Huwag kang magmalinis, wala kang utang na loob. Muling bulyaw ni Tita Brenda. Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahagupit sa aking pagkatao. Lumingon ako kay Lucio. Hindi siya tumitingala. Nakatitig lang siya sa kanya maruming kuko. Sa gitna ng ingay kong pagsigaw ni Tita Brenda at ang pagkataranta ko sa barangay captain, naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking puso. Ito na ba ang tadhana ko? Ang mabulok sa piling ko isang taong tila wala ring direksyon ng buhay? Nanginginig ang daliri ko habang hinahawakan ang panulat. Ang luha ko ay pumatak na sa papel, binabasa ang pangalan kong nakasulat doon. Wala akong pakas. Nakaharang si Tita Brenda sa pinto at ang mga tauhan kabarangay ay nakatingin lang tila sanay na sa ganitong eksena kapang aapi sa mga mahihirap na katulad ko. Sa sobrang sakit o galit na hindi ko na mailabas, bigla kong idiniin ang ballpen sa papel. Sa bawat guhit ko pirma ko, parang unti-unting pinapatay ang bawat pangarap na binuo ko simula pagkabata. Matapos ang huling letra, binitawan ko ang panulat. Ang tunog ko ballpen na gumulong sa mesa ay tila hudyat ko aking kamatayan. Diyos ko, nasaan ka? Bulong ko sa aking sarili habang nakapikit ng mariin. Sa gitna ko katahimikan matapos ideklara ko barangay captain na mag-asawa na kami, naramdaman ko ang isang mahigpit na hawak sa aking braso, si Lucio. Tumayo siya at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ko kanyang presensya. Hindi siya kumikilos na parang isang taong may sira sa isip. Inilapit niya ang kanyang muka sa tainga ko. Ang amoy kalsada ay naroon pa rin, pero ang boses niya ay hindi katulad isang pulubi. Malalim ito, malamig, puno otoridad na hindi ko maipaliwanag.
Don't cry! Bulong niya sa wikang Ingles na ikinagulat buong sistema ko. They will pay for every tear you shed. Mula ngayon ako na ang bahala sa iyo, Anya. Nanlaki ang mga mata ko. Ang pulubing ito, bakit ganon ang paraan niya ng pagsasalita? Bakit parang may apoy sa kanyang mga mata sa likod o dumi sa kanyang muka? Bago pa ako makasagot, hinila na niya ako palabas sa opisina direkta sa gitna o tirik na araw, aalikabok ko kalsada. Hindi ko na nilingon si Tita Brenda na tumatawa sa likuran namin habang hawak ang resibo kanyang kalayaan-kalayaan na binayaran a aking buong buhay. Walang engrandeng handaan. Walang reception na naghihintay sa amin. Ang tanging sumalubong sa amin pagbalik sa loob, anang barangay, ay ang malilikot na mata ng mga kapitbahay at ang bulungan na parang mga bubuyog na nanunuot sa aking pandinig. Diyos! Kung totoong nagpakasal si Anya sa pulubi. Sayang ang batang yan. Maganda sana, pero malas sa buhay. Yumuko na lamang ako, habang hinihila ang kamay ni Lucio patungo sa maliit na silid na tinatawag kong bahay. Isang barong-barong na dikit sa bahay ni Tita Brenda, yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Pagpasok namin, sinalubong kami ng init na nagmumula sa bubungan at ang amoy ng luma at siksik na espasyo. Hiningal ako. Pinagsalikup ko ang aking mga daliri at mahigpit na piniga ang mga ito habang nakatingin sa lalaking kasama ko. Lucio, pasensya ka na. Ito lang ang kaya kong ibigay sa ngayon. Pero huwag kang mag-alala, gagawan natin ng paraan. Hindi kita hahayaang mag-utom. Hindi siya sumagot. Nanatili lang siyang nakatayo sa gitna ng silid, tinitingnan ang bawat sulok na parang sinusuri ang isang lugar na ngayon lang niya nakita sa buong buhay niya. Sa sandaling yon, napansin ko ang isang bagay. Kahit madumi ang kanyang suot at mahaba ang kanyang balbas, ang kanyang tindig ay hindi baluktot. Tuwid ang kanyang likod at ang kanyang mga mata ay hindi mailap na parang sa ibang pulubi na nakasanayan kong makita. Maupo ka muna, sabi ko habang kumukuha ng isang timba ng tubig at lumang bimpo. Lilinisin natin ang mukha at mga kamay mo. Hindi pwedeng ganyan kadumi habang nandito ka. Habang dahan-dahan kong pinupunasan ang kanyang mga braso, naramdaman ko ang paninigas ng kanyang mga kalamnan. Ngunit hindi siya lumayo. Hinayaan niya akong kasuhin siya. Sa bawat pagpunas ko, tila unting nababawasan ang dumi na bumabalot sa kanyang pagkatao. Napatingin ako sa kanyang mga kamay, magagaspang ito dahil sa dumi, pero ang mga daliri niya ay mahahaba at tila hindi galing sa isang taong buong buhay na namalimos. Biglang kumalabog ang pinto. Hindi pa ako nakakatayo ay bumukas na ito ng marahas. Si Tita Brenda nakapamaywaang at may bitbit na listahan. Ang baho naman dito, parang tambak ng basurang dinala mo sa loob ng property ko, Anya. Sabi niya habang takip ang ilong gamit ang isang panyo na may burda. Tita, asawa ko na siya. Pumirma na ako, di ba? Sagot ko, pilit na pinatatatag ang aking boses kahit nanginginig ang aking tuhod. Oo, asawa mo na ang basurang yan. Pero tandaan mo, ang silid na ito ay hindi libre. Dahil dalawa na kayo, dudoblehin ko ang singil ko sa upa. At huwag mong iisiping, makakatakas ka sa utang ni Selena. Walang utang na loob. Pagkatapos kitang palakihin, bibigyan mo pa ako ng sakit ng ulo. Inihagis niya ang isang lukot na papel sa paanan ko. 1 linggo. Kapag wala kang pambayad, pareho kayong matutulog sa kalsada ng pulubing yan. Lumabas siya na parang isang bagyo, iniwan ang amoy ng kanyang matapang na pabango na humahalo sa alikabok ng silid. Napaupo ako sa sahig, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa aking balikat. 1 linggo. Saan ako kukuha ng ganoon kalaking pera? Tumingin ako kay Lucio. Akala ko ay makikita ko ang takot o pagkalito sa kanyang mukha. Pero mali ako. Nakatingin siya sa pinto kung saan lumabas si Tita Brenda at ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. May kung anong dilim sa kanyang mga mata na tila mas nakakatakot pa kaysa sa banta ni Tita Brenda.
Nang sumapit ang gabi, ang tanging ilaw sa loob ng silid ay ang lamlam ng isang maliit na bumbilya. Nakahiga ako sa manipis na banig habang si Lucio ay nakaupo sa sahig na kasandal sa dingding. Akala ko ay tulog na siya dahil sa katahimikan ng paligid. Ngunit nagising ang diwa ko nang makarinig ako ng isang mahinang tunog. Hindi ito tunog ng daga o ng hanging pumapasok sa mga siwang ng yero. Isang mahinang pindot sa isang makabagong aparato. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata, sapat lang para makita ang anino sa dilim. Doon sa pinakasulok ng silid, nakita ko si Lucio. Wala na ang kanyang pagiging tulala. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid at may hawak siyang isang maliit na bagay na naglalabas ng kakaibang asul na liwanag, isang satellite phone na napakamahal. Tingnan, isang bagay na hindi dapat pag-aari ng isang taong natutulog sa karton. "I need the report by tomorrow," bulong niya sa isang boses na hindi ko kailanman narinig mula sa kanya, isang boses na puno ng kapangyarihan at lamig, tila isang hari na naguutos sa kanyang mga alipin. "Make sure Brenda pays for this. I want her to lose everything, just like how she tried to destroy her own blood." Napatigil ang tibok ng puso ko. Sino ba talaga ang lalaking pinakasalan ko? Ang pulubi ba sa kanto? O isang demonyong nagtatago sa likod ng dumi at hirap? Nang lumingon siya sa direksyon ko, agad kong ipinikit ang aking mga mata at nagkunwaring tulog. Narinig ko ang kanyang mga hakbang dahan-dahan papalapit sa akin. Naramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking pisngi. "I'm sorry you had to be part of this, Anya." Mahina niyang sabi, halos pabulong na lang. "But I will make sure this prison becomes your palace." Ang init ng sikat ng araw sa palengke ay tila nanunuot sa aking buto, kasabay ng ingay ng mga tindera at siksika ng mga tao. Bitbit ang dalawang malaking balde ng labada, pilit kong ibinibilis ang aking hakbang. Kailangan kong matapos ang lahat ng ito bago magtanghalian para makapag-sideline pa sa isang karinderya. "Diyos ko, bigyan mo po ako ng lakas," bulong ko habang pinapahid ang pawis sa aking noo. 1 linggo na lang ang palugit ni Tita Brenda. 1 linggo para sa 500,000 piso. Isang halaga na kahit sa panaginip ay hindi ko pa nahahawakan. Habang naglalaba ako sa likod ng laundry shop, naramdaman ko ang isang presensya sa di kalayuan. Si Lucio. Nakatayo siya sa kanto, nakasuot pa rin ng lumang sako at nakayuko tila isang rebulto ng kahirapan. Pero alam ko may iba sa kanya simula nang marinig ko siyang mag-Ingles nung gabing iyon. Gusto ko siyang tanungin pero tuwing titingin ako sa kanya, tila bumabalik siya sa pagiging piping pulubi. Biglang huminto ang isang makintab na sasakyan sa tapat ng laundry shop. Umaba si Selena, ang pinsan ko, na parang isang reyna. Naka-shade siya at may bit-bit na mamahaling bagbag na alam kong galing sa perang dapat ay pambayad sa mga utang nila. "Oh, look who's here!" Ang dakilang asawa ng pulubi naglalaba pa rin para sa barya-barya. Malakas na tawa ni Selena na naging mitya ng atensyon ng mga tao sa paligid. "Selena, wag na yon. Marami akong ginagawa." Mahinahon kong sagot, pilit na hindi binibitawan ng aking dignidad. "Don't you dare talk to me like that, Anya Utang! Naloob mo sa amin ang buhay mo. At dahil mukhang hindi ka naman makakabayad sa utang ko, naisip ni Mama na humanap ng mas mabilis na paraan." Lumapit siya sa akin at ibinuhos ang hawak niyang iced coffee sa mga puting damit na kapapiga ko pa lang. "Selena, ano ba?" Sigaw ko ng lulumo sa nasirang labada. "Oops, my bad. Linisin mo yan, ha? Bagay naman sa'yo ang maging alipin habang buhay." Tumalikod siya at tumawa ng malakas habang pabalik sa sasakyan. Nanginig ang buong katawan ko sa galit at ustad. Gusto kong sumabog, pero ang tanging nagawa ko ay lumuhod para pulutin ang mga nadumihang damit. Doon sa gitna ng kahihiyan, nakita ko ang isang pares ng maduming tsinelas sa harap ko. Tumingal ako. Si Lucio. Inabot niya ang kanyang kamay para tulungan ako. Sa kanyang mga mata, wala ang dating kawalan ng malay. May nakita akong apoy, isang nagbabagang galit na nakatago sa likod ng dumi. "Hayaan mga sila, Lucio. Sanay na ako," sabi ko habang humihikbi.
Hindi ka dapat masanay sa ganito, Anya. Maikli niyang sagot. Ang boses niya ay gumuho sa aking pandinig. Ang mga taong mapang-api ay lagi may hangganan. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga salita niya ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Sa kabilang banda, napansin ko ang isang lalaki na kabarong na tila kanina pa nakamasid sa amin mula sa isang itim na van. Nang tumingin si Lucio sa direksyon nito, bahagyang tumango ang lalaki bago mabilis na umalis. Pag-uwi namin sa gabi, sinalubong kami ni Tita Brenda sa pintuan. May hawak siyang baso ng alak at isang niting tila galing sa demonyo. Mabuti at nandito na kayo. May magandang balita ako sa iyo, Anya. Sabi niya habang hinihimas ang kanyang mga alahas. Ano yang tita? Tanong ko kinakabahan sa bawat galaw niya. Tumawag si Don Roberto. Alam mo naman na matandang yan, di ba? Maraming pera, maraming lupain, at mahilig sa mga batang katulad mo. Sinabi ko sa kanya na mayroon akong special offer. 500,000 piso at magiging kanya ka na. Tumigil ang mundo ko. Ang puso ko ay parang piniga ng isang higanteng kamay. Tita, asawa ko na si Lucio. Ipinagkasundo niyo ako sa kanya sa barangay. Isang pirasong papel lang yon, Anya. Kayang-kaya kong ipaanul yon sa loob ng isang araw. Sigaw ni Brenda. Lumapit siya at hinawakan ang pangako ng mahigpit. Sa susunod na Martes, kukunin ka na niya. Kung ayaw mong mabulok sa kulungan, ang pulubing ito dahil sa pakikialam, susunod ka sa gusto ko. Inihagis niya ako sa sahig. Naninginig ang buong pagkatao ko. Ibebenta ako ng sarili kong kadugo sa isang matandang halimaw para lang sa pera. Sa dilim ng aming silid, habang yakap ko ang aking mga tuhod at umiiyak ng walang tunog, naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Anya, tawag ni Lucio. Tumingin ako sa kanya. Sa liwanag ng buwan na tumatago sa butas ng yero, nakita ko siyang may hawak na isang maliit na folder. Huwag kang matakot. Hindi ka makukuha ng matandang iyon. Dahil bago sumapit ang Martes sisig, guraduhin kong ang tita mo ang siyang magmamakaawa sa harap mo. Inabot niya sa akin ang folder. Sa loob nito ay mga litrato ni Tita Brenda na may kasamang lalaki, isang lalaking kilala sa barangay bilang kanang kamay ng isang sindikato ng lupa. At sa ilalim ng mga litrato, may isang dokumento o may pirma ng tatay ko na matagal nang nawawala. Buhos ang malakas na ulan sa labas. Tila nakikiramay ang langit sa bigat ng nararamdaman ko. Ang bawat patak ng ulan sa bubungang yero ay parang mga martilyo na tumatama sa aking ulo. Martes na bukas. Bukas na ang araw na ibebenta ako ni Tita Brenda kay Don Roberto. Hindi ako makakain. Hindi ako makatulog. Sa huling pagkakataon, lumabas ako sa ulan at naglakad patungo sa pintuan ng malaking bahay ni Tita Brenda. Kumatok ako ng kumatok hanggang sa bumukas ito. Ano na namang drama ito, Anya? Basang-basa ka, nadudumihan ang sahig ko, bulyaw ni Tita Brenda habang nakabalabal ng mamahaling sutla. Lumuhod ako sa harap niya. Ramdam ko ang lamig ng semento sa aking mga tuhod at ang panginginig ng aking buong katawan. Tita, nakikiusap ako. Maawa kayo sa akin. Huwag niyo po akong ibenta kay Don Roberto. Magtatrabaho ako ng maigi. Doble, triple. Babayaran ko ang lahat ng utang ni Selena. Basta, huwag niyo lang akong itaboy sa matandang yon. Utang ang laki ng utang natin, Anya. At ikaw lang ang tanging paraan para mabayaran ngayon. Sabi niya nang walang pakiramdam. Tita, pamilya tayo. Kapatid kayo ni nanay. Saan na napunta ang pagmamahal niyo sa kanya nung mamatay siya? Nang ako kayo, naaalagaan niyo ako? Gumaralgal ang boses ko. Ang bawat salita ay parang dugong lumalabas sa aking puso. Sa pagbanggit ko sa pangalan ni nanay, tila nagdilim ang mukha ni Tita Brenda. Isang mabilis na sampal ang dumapo sa aking pismi. Paknapalingon ang mukha ko sa lakas ng tama. Ang init ng kanyang palad ay humahapdi sa gitna ng malamig na ulan. Huwag mong banggitin ang pangalan ng babaeng yan. Akala mo ba hindi ko alam? Palaging siya ang paborito, palaging siya ang magaling. At ngayon, pati ikaw,
Gagamitin mo ang pangalan niya para konsensyahin ako. Pumasok siya sa loob at mabilis na bumalik. May bitbit siyang isang lumang kwadro, ang tanging litra to ni nanay na itinatago ko sa ilalim ng aking unan. Tita, wag yan na lang ang natitira sa akin. Sigaw ko habang pilit na inaabot ang litrato. Kung ganun, sumama ka na sa kanya sa impyerno. Buong lakas niyang inihagis ang kwadro sa labas. Tumama ang salamin sa semento at nabasag ito sa libu-libong piraso. Ang litrato ni nanay ay napunta sa gitna ng putikan, unti-unting nababasa at nadudumihan ng itim na lupa. Huwag! Nanay! Gumapang ako sa putikan. Walang pakialam kung gaano ako kadumi, kung gaano karaming bubog ang tumaba sa aking mga palad. Dinampot ko ang litrato, pilit na pinupunasan ng putik gamit ang aking basang damit, pero lalong lumalabo ang mukha ni nanay. Hagulgol lang ang lumalabas sa aking bibig. Wala ng boses. Wala ng lakas. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi na kayang ilarawan ng salita. Pakiramdam ko sa sandaling yung pinatay na rin nila ang huling bahagi ng aking pagkatao. Diyan ka nababagay, Anya. Sa putikan. Kasama ng mga basura at ng pulubi mong asawa. Blag isinara ni Tita Brenda ang pinto ng malakas. Naiwan akong nakaluhod. Sa ulan yakap-yakap ang basang litrato. Ang bawat hikbi ko ay nalulunod sa dagundong ng kulog. Bakit po ba ganito ang taadhana ko? Bakit ang hirap mabuhay ng marangal? Biglang tumigil ang ulan sa aking ulunan. Hindi dahil tumigil ang langit, kundi dahil may isang itim na payong na lumitaw sa itaas ko. Naramdaman ko ang isang pares na malalakas na bisig na binuhat ako mula sa putikan. Si Lucio, hindi siya nagsasalita. Binuhat niya ako na parang isang napakahalagang yas kahit na punong-puno ako ng putik at dugo. Iniuwi niya ako sa aming silid, dahan-dahang pinunasan ng aking mga sugat at binihisan ako ng tuyong damit. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-iingat, tila natatakot na baka tuluyan na akong mabasag. Nang mailapag niya ako sa banig, tumayo siya. Ang kanyang anino sa dingding ay tila naging isang higante. Kinuha niya ang kanyang satellite phone sa tago nitong lalagyan. Nakita ko ang kanyang mukha sa dilim. Wala na ang Lucio na kilala ng barangay. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang talim ng kutsil. Yan na nagniningning sa galit. Ate Santos! Maikling niyang sabi sa telepono. Ang boses niya ay kasing lamig ng kamatayan. Burn everything. I don't care about the costs anymore. I want Brenda and that Don Roberto to crawl in the same mud they threw my wife into. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon nakita ko ang isang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Execute Plan B. Now! Binitawan niya ang telepono at muling lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay na may mga sugat mula sa bubog. Matulog ka na, Anya. Paggising mo, magsisimula na ang kanilang impyerno. Paggising ko kinabukasan, hindi ang amoy ng kanal at basurang nakasanayan ang sumalubong sa akin. Isang amoy ng antiseptik at mamahaling sabon ang humahalimuyak sa loob ng aming maliit na silid. Maayos ang pagkakabandage ng aking mga kamay na nasugatan sa bubog kagabi. Ang bawat lapat ng benda ay sobrang linis, parang isang doktor ang gumawa nito. Tumingin ako sa paligid. Wala si Lucio. Pero sa tabi ng aking higaan, may nakahandang mainit na lugaw at isang baso ng tubig. Paano niya nagawa ang lahat ng ito? Bulong ko sa aking sarili. Ang isang pulubing kagaya niya saan kumuha ng pambili ng gamot at ang paraan ng pagbenda niya, hindi yon gawa ng isang taong walang pinag-aralan. Pinilit kong tumayo kahit masakit pa ang aking katawan. Lumabas ako para maghanap ng trabaho kahit alam kong Martes na at ang banta ni Tita Brenda ay nakabitin pa rin sa aking leher. Pero bago pa ako makarating sa dulo ng kalsada, isang kaguluhan ang nangyari. Tulong si Manggardo inatake sa puso, sigaw ng mga kapitbahay. Nakita ko si Manggardo, ang matandang tindero sa kanto na nakahandusay sa semento.
Nagkakagulo ang mga tao, walang nakakaalam kung anong gagawin. May mga sumisigaw, may mga tumatawag ng tricycle, pero walang gumagalaw para tulungan ng matanda. Biglang isang anino ang mabilis na dumaan sa harap ko. Si Lucio. Binitawan niya ang kanyang sako at mabilis na lumuhod sa tabi ni Manggardo. Ang kanyang mga galaw ay tila isang propesyonal. Sinuri niya ang pulso ang hininga at pagkatapos ay nagsimulang mag-CPR. 1, 2, 3, bilang niya sa kanyang isip. Ang kanyang mukha ay seryoso, punong-puno ng konsentrasyon. Walang bakas ng pagiging Lucio beggar na kinukutya ng lahat. Sa sandaling yon ang lahat ng tao sa barangay ay natahimik. Nakatingin lang sila sa pulubing sinusubok ang iligtas ang buhay ng isang tao. Makalipas ang ilang minuto huminga ng malalim si Manggardo. Nagkaroon ng kulay ang kanyang mukha. Diyos ko salamat! Sigaw ng asawa ni Manggardo. Tumingin si Lucio sa akin at nang ma-realize niyang nakatingin ang lahat, mabilis niyang ibinalik ang kanyang balikat sa pagkakakuba. Kinuha niya ang kanyang sako at mabilis na naglakad palayo tila ayaw mapansin ang kanyang ginawa. Anya, tawag ni Aling Nena ang tsismosa sa barangay. Saan ba galing ang asawa mong yan? Hindi siya ordinaryong pulubi Parang nakapag-aral ng medisina. Hindi ako nakasagot. Mas lalo lang lumalim ang pagduda ko. Sino ka ba talaga, Lucio? Bakit ka nagtatago sa ilalim ng duming ito? Naglakad ako, pauwi nang mapansin ko ang isang bagay na hindi dapat narito. Sa dulo ng aming makipot na eskinita, kung saan tanging mga kariton at lumang motor lang ang dumadaan, may nakaparadang isang itim na Mercedes-Benz. Sobrang kintab nito tila isang hiyas sa gitna ng basurahan. Huminto ang tibok ng puso ko nang makita kong papalapit doon si Lucio. Akala ko ay mamamali mo siya, pero mali ako. Isang lalaking nakasuit si Ate Santos ang bumaba mula sa driver's seat. Sa harap ng lahat ng dumi at hirap sa paligid, ang lalaking ito ay yumukod ng malalim kay Lucio. Isang pagyukod na tanging ibinibigay sa isang hari o sa isang pinuno. Sir, the assets are frozen. Everything is ready for the final move, sabi ng lalaki. Hindi ito mahina, narinig ko ito dahil sa katahimikan ng paligid. Good, sagot ni Lucio. Make sure the fire is ready. I want Brenda to feel the heat. Napaatras ako at aksidenteng natabig ang isang tumpok na mga lata. Clang! Mabilis na lumingon si Lucio. Ang kanyang mga mata ay nanliit nang makita ako. Ang Ate Santos ay mabilis na pumasok sa sasakyan at humarurot paalis, iniwan ang usok sa gitna ng eskinita. Naglakad si Lucio papalapit sa akin. Hindi siya mukhang pulubi ngayon. Ang kanyang tindig ay matikas at ang kanyang presensya ay tila sumasakop sa buong paligid. Anya? Tawag niya. Sino ka ba talaga? Tanong ko nang kininig ang boses ko sa takot at pagkalito. Bakit may mamahaling sasakyan na sumusunod sa iyo? Bakit tinatawag ka nilag Sir Lucio? Anong itinatago mo sa akin? Hindi siya sumagot agad. Hinawakan niya ang aking braso, hindi para saktan ako, kundi para pakalmahin ang aking panginginig. Anya, sinabi ko sa iyo, magsisimula na ang impyerno nila. Sabi niya ang boses niya ay kasing lalim ng gabi. At sa loob ng impyerno, yun ako ang magiging tanging kaligtasan mo. Bago ko pa mahukay ang sagot, isang malakas na busina ang narinig namin sa kalsada, ang sasakyan ni Don Roberto. Dumating na ang matandang halimaw para kunin ako. Ang tunog ng busina ni Don Roberto ay parang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa buong eskinita. Isang pulang Cadillac na mukhang luma pero magarbo ang huminto sa tapat ng bahay ni Tita Brenda. Lumabas ang isang matandang lalaki na halos kasing tanda na ng lolo ko, may suot na makapal na gintong kwintas at amoy ng tabako na nakakasuka. Nasaan na ang premyo ko, Brenda? Malakas na tawa ng matanda habang hinihimas ang kanyang tiyan. Lumabas si Tita Brenda, hila-hila ako sa braso. Nandito na, Don Roberto, sariwang-sariwa at walang magagawa.
Inihagis niya ako sa harap ng matanda. Anya, sumama ka na. Huwag mo na kaming baras dito. Tumingin ako sa paligid, hinahanap si Lucio. Pero wala siya. Ang sako niya ay nasa tabi lang ng basuraan, pero ang lalaking nangakong magliligtas sa akin ay biglang naglaho. Iniwan niya ako. Pagkatapos ng lahat ng sinabi niya kagabi, iniwan niya ako sa halimaw na ito. Halika na magandang bata. Hinawakan ni Don Roberto ang aking kamay. Ang malalamig at kulubot niyang daliri ay para mga uod na gumagapang sa aking balat. Ngunit bago pa man niya ako mahilap pasok sa sasakyan, isang sunod-sunod na sirena ng pulis ang narinig sa kanto. Nagkagulo ang mga tao. May mga lalaking nakasuit na biglang lumitaw at hinarang ang sasakyan ni Don Roberto. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang mabilis na paghila sa akin. Hindi pulis, kundi si Ate Santos. Sumama po kayo sa akin, Ma'am Anya. Ligtas po kayo. Bulong niya bago ako isinakay sa isang itim na SUV na mabilis na humarurot paalis. Saan niyo ako dadalhin? Nasaan si Lucio? Sigaw ko, ang puso ko ay parang gustong tumalon sa aking dibdib. Dadalhin ko po kayo sa katotohanan. Maikling sagot ng abogado. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang dambuhalang gusali sa Makati, ang Lavinia Group of Companies. Itong gusaling ito ay simbolo ng yaman at kapangyarihan sa buong bansa. Nakatinggala ako sa glass walls nito na tila umaabot hanggang langit. Ano ang ginagawa ko rito? Isang labandera mula sa eskinita, nakatayo sa harap ng kaharian ng mga bilyonaryo. Pasok po tayo, ma'am, sabi ni Ate Santos. Pagpasok namin sa lobby, tumigil ang lahat ng empleyado sa kanilang ginagawa. Ang mga gwardiya na kanina ay mukhang strikto, ay sabay-sabay na yumukhod nang dumaan kami. Ramdam ko ang mga mata nila sa akin, sa aking kupas na t-shirt, sa aking tsinelas at sa aking magulong buhok. Mukha akong basurang napadpad sa isang palasyo. Sumakay kami sa elevator. Private floor. Nang bumukas ang pinto, sinalubong kami ng isang malawak na opisina na tanaw ang buong syudad. At dun sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany, nakatayo ang isang lalaki. Nakasuot siya ng kulay charcoal gray na tila sadyang itinahi para sa kanyang matikas na pangangatawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle, wala na ang balbas na madumi, at ang kanyang mukha ay kasing kinis ng isang artista. Pero ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon ay hindi ko kailanman malilimutan. Lucio, bulong ko. Halos hindi lumabas ang boses ko. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala na ang kubang tindig ng pulubi. Ang nakatayo sa harap ko ay isang lalaking naglalabas ng otoridad at yaman na hindi ko kayang arukin. Bakit ka nandito, Anya? Tanong niya. Ang boses niya ay kasing lamig ng aircon sa loob ng silid. Sino ka ba talaga? Bakit ka nagpanggap na pulubi? Lumapit ako sa kanya, ang mga paa ko ay nanginginig sa bawat hakbang. Pinaglaruan mo ba ako? Pinanood mo ba akong mahirapan habang ikaw ay may ganitong kayamanan? Hindi kita pinaglaruan. Sagot niya habang naglalakad papalapit sa akin. Huminto siya ng ilang pulgada na lang ang layo sa akin. Naamoy ko ang kanyang pabango, amoy ng tagumpay at kapangyarihan. Ang pagiging pulubi ko ay isang disguise para mahanap ang pumatay sa tatay ko. At ang Tita Brenda mo, siya ang huling piraso ng puzzle na kailangan ko. Kaya mo ako pinakasalan. Dahil kailangan mo nang ako para sa investigasyon mo. Pakiramdam ko ay sinampal ako ng katotohanan. Mas masakit pa ito kaysa sa sampal ni Tita Brenda. Ginamit mo lang ako? Sa simula, oo. Pag-amin niya ng walang kurap. Pero hindi ko inaasahan na sa gitna ng dumi at hirap makakatagpo ako ng isang taong mas marangal pa sa mga bilyonayong nakapaligid sa akin. Hinawakan niya ang aking baba at inangat ang aking muka. Mula sa araw na ito, hindi ka nababalik sa eskinita na iyon. Hindi ka nahahawak ng labada. Hindi ka naluluhod sa harap ng kahit sino. Pero Lucio, I am Lucio Lavinia, CEO of Lavinia Group. Putol niya sa sasabihin ko.
At ikaw, Anya, ay ang asawa ng pinakamakapangyarihang lalaki sa lungsod na ito. Handa ka na bang makita kung paano ko dudurugin ang mga taong nagpaiyak sa iyo? Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Umasok ang isang security detail na may dalang tablet. Sir, the auction for the Lavinia estate has begun. Brenda is there trying to sell the property she stole from Anya's parents. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lucio. Prepare the chopper. Anya, isusuot mo ang pinakamahal na damit na makikita mo rito. Ngayon, ipapakita natin sa kanila kung sino ang tunay na reyna ng pamilyang ito. Nakatitig ako sa salamin pero hindi ko kilala ang babaeng nakaharap sa akin. Suot ko ang isang kulay, hating gabing asul na gown na gawa sa seda. Ang mga brilyante sa aking leeg ay tila mga bituing nagniningning malamig sa balat pero nagbibigay ng kakaibang bigat. Ang aking buhok na dati ay laging nakapusod at amoy, usok ng labada. Ngayon ay bagsak at kasing kinis ng satin. Hindi ka lang asawa ng isang Lavinia, Anya. Narinig ko ang boses ni Lucio sa likuran ko. Ikaw ang hustisyang matagal nang kinalimutan ng mundong ito. Lumingon ako sa kanya. Nakatayo siya roon matikas sa kanyang itim na taksido. Lucio, natatakot ako. Paano kung hindi ko kayang panindigan ito, isa lang akong labandera? Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga kamay. Ang kanyang haplos ay wala na ang gaspang ng dumi ng kalsada, pero naroon pa rin ang init na nagpapatibok ng puso ko. Partner tayo rito, Anya. Ang bawat luhang pumatak sa mga mata mo, bawat sampal na tinanggap mo mula kay Brenda, ibabalik natin sa kanila ng sandaang ulit. Gagawin nating impyerno ang buhay nila at ikaw ang magsisilbing huling hatol. Tumango ako. Isang matigas na determinasyon ang unti-unting namumuo sa loob ko. Hindi na ako ang basahang bata na pwedeng sipain at itapon sa putikan. Sumakay kami sa isang helicopter patungo sa isang mamahaling hotel sa Manila. Doon, gaganapin ang Grand Charity Auction kung saan balak ibenta ni Tita Brenda ang titulo ng lupain ng mga magulang ko. Sa tulong ng sindikatong kinabibilangan niya, nagawa nilang pekein ang mga dokumento para maging legal ang lahat. Pagbaba namin ang lahat ng flash ng camera ay nakatutok sa amin. Pero walang nakakakilala sa amin. Sa likod ng aking eleganteng maskara at ng matalim na aura ni Lucio, tila kami mga estrangro mula sa ibang mundo. Sa loob ng ballroom, nakita ko si Tita Brenda at si Selena. Nakasuot sila ng mga bonggang gown na halatang binili gamit ang perang ninakaw sa akin. Nakatawa sila, may hawak na baso ng champagne at nakikipag-usap sa mga negosyante na tila sila ang may-ari ng buong syudad. Ladies and gentlemen, anunsyo ng auctioneer sa entablado. Next on our list is a prime estate in Batangas, a legacy property with historical value. Let's welcome the owner, Mrs. Brenda Salvador. Umakyat si Tita Brenda sa entablado na parang isang reyna. Ang kanyang muka ay punong-puno ng kayabangan. Ang lupang ito ay pinaghirapan ng pamilya ko. At ngayon, handa na kaming ipasa ito sa susunod na may-ari para sa isang layuning pangkawang gawa. Sinungaling. Gusto kong sumigaw pero pinigilan ako ng kamay ni Lucio. Wait for it, bulong niya. Nang sisimulan na ang bidding, biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng aking high heels sa marmol na sahig ay tila mga putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Lahat ng mata ay napalingon sa amin. Naglakad kami ni Lucio patungo sa gitna, direkta sa harap ng entablado. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Tita Brenda. Mula sa ngiting tagumpay, unti nanlaki ang kanyang mga mata. Napabitaw si Selena sa kanyang baso ng champagne na nabasag sa sahig nang walang pasabi. Sino kayo? Utan na tanong ng auctioneer. Ang tunay na may-ari ng lupang yan, malakas kong sabi. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Puno ito ng put na 10 taon kong itinago. Hinubad ni Lucio ang kanyang shades.
ang lahat ng tao sa ballroom ay napasinghap. Lucio Lavinia, bulong ng isa sa mga bilyonaryo, ang CEO ng Lavinia Group. Namutla si Tita Brenda. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at hindi makapagsalita. Ang pulubing itinuring niyang basura ang taong pinagtawanan at pinagmalupitan niya ay nakatayo mayang sa harap niya bilang pinakamakapangyarihang lalaki sa silid. At ang babaeng kasama ko? Pagpapatuloy ni Lucio habang inilalagay ang kanyang kamay sa aking bawang, ay ang aking asawa, si Anya Lavinia, ang nag-iisang tagapagmana ng lupang pilit ninyong ninanakaw. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng ballroom. Si Tita Brenda ay tila hihimatayin sa takot at kahihiyan. Ngunit bago pa man kami makagawa ng susunod na hakbang, tumunog ang telepono ni Brenda. Sa sobrang kaba, aksidente niyang na-on ang speaker. Isang boses ng lalaki ang umalingaw, na isang boses na puno ng galit at pagbabanta. Brenda, nalilang tayo. Hindi pulubi ang asawa ni Anya. Itakas mo ang bata ngayon din. Kung hindi, papatayin tayong lahat ni Don Roberto. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Tumingin si Lucio sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Tila naging yelo ang buong ballroom sa Makati. Ang mga bilyonaryong kanina ay nagbubulungan ay parang mga estatwa ang hindi makagalaw. Sa gitna ng entablado si Tita Brenda ay nanginginig ang kanyang mamahaling gown ay tila naging isang mabigat na pasanin na nagpapalubog sa kanya sa kahihiyan. Anya, Lucio, hindi niyo pwedeng gawin ito? Utal ni Brenda ang kanyang boses ay parang mabasag na salamin. Ginawa mo na ang lahat, Brenda? Nayon panuurin mo kung paano gumuho ang mundong itinayo mo sa kasinungalingan, malamig na sabi ni Lucio. Ngunit alam ni Lucio na hindi sapat ang hiyain sila sa harap ng madla. Ang mga katulad ni Brenda at Don Roberto ay parang mga ahas na kapag nasugatan ay mas nagiging lason. Kailangan niya ng ebidensya ng krimen isang aktwal na pagtatangka ng human trafficking para mabulok sila sa kulungan habang buhay. Inutusan ni Lucio si Ate Santos na ilabas muna si Anya sa ballroom. Sa isang pribadong silid hinawakan ni Lucio ang mga balikat ni Anya. Anya, kailangan ko ang tulong mo para sa huling hakbang. Magiging moinual pain ka. Hahayaan nating isipin ni Brenda na may pagkakataon pa siyang itakas ka at ibigay kay Don Roberto kapalit na kanyang kaligtasan. Gusto mong bumalik ako sa kanila, Lucio. Natatakot ako. Bulong ni Anya ang kanyang mga daliri ay muling nagkrus sa kaba. Hindi kita iiwan, Anya. Nakamasid ako sa bawat galaw. Pero kailangan nating gawin ito para mapatunayan ang balak nilang pagbebenta sa'yo. This is the only way to end this forever. Matapos ang 1 oras ang balita ay kumalat, tumakas ang asawa ng CEO. Isang peking balita na ipinakalat ni Lucio. Pinapunta si Anya sa isang lumang bodega sa labas ng syudad, isang lugar na mukhang tago at madilim. Doon nagkunwari siyang nagtatago, suot muli ang kanyang simpleng damit na labandera para hindi sila maghinala. Sa kabilang banda, dahil frozen na ang lahat ng bank accounts ni Brenda, desperada na ito. Tinawagan niya si Don Roberto. Don Roberto, alam ko kung nasaan si Anya. Nagtatago siya sa lumang bodega sa Valenzuela. Tulungan mo akong makatakas, palabas ng bansa at ibibigay ko siya sa iyo ngayon din. Sigaw ni Brenda sa telepo. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman at takot. Siguraduhin mo lang, Brenda. Dahil kapag niloko mo ako, ikaw ang papatayin ko. Sagot ng matandang halimaw. Sa loob ng bodega, ang dilim ay tila bumabalot sa bawat hininga ni Anya. Ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na bumbilya sa kisame. Ang kanyang puso ay kumakaba na mabilis. Alam niyang nakatago si Lucio at ang mga pulis sa paligid, pero ang takot ay naroon pa rin. Maya-maya narinig niya ang lagutok ng mga tuyong dahon sa labas. Isang sasakyan ang huminto. Bumukas ang malaking pinto ng bodega at pumasok si Brenda, kasunod si Don Roberto at 2 armadong lalaki.
Nandito ka lang pala, pakialameryang bata ka. Sigaw ni Brenda habang papalapit kay Anya. Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa akin. Pero bago ako umalis ng bansang ito, sisiguraduhin ko magiging impyerno ang buhay mo sa kamay ni Don Roberto. Lumapit si Don Roberto kay Anya, may dalang isang makapal na bundle ng pera. Inabot niya ito kay Brenda. Haya ng bayad mo. Ngayon akin na ang babaeng ito. Hinawakan ni Don Roberto ang braso ni Anya ng napakahigpit. Sa wakas, mapapasa akin ka na rin. Walang CEO na magliligtas sa'yo rito. Ngunit bago pa man mahila ni Don Roberto si Anya, isang mapait na tawa ang narinig mula sa madilim na sulok ng bodega. Mali ka, Don Roberto, dahil ang lugar na ito ay hindi taguan ni Anya. Ito ay ang inyong bitag, ani Lucio, habang lumalabas mula sa anino. Biglang bumukas ang lahat ng malalakas na ilaw sa bodega. Lumitaw ang mga pulis na may mga nakatutok na baril. Ang bawat sulok ay napuno ng awtoridad. Brenda Salvador Don Roberto, you are under arrest for human trafficking and illegal detention. Sigaw ng isang opisyal. Namutla si Brenda. Ang bundle ng pera sa kanyang kamay ay nalaglag sa alikabok. Ngunit si Don Roberto sa halip na sumuko ay biglang bumunot ng isang maliit na baril mula sa kanyang bulsa at itinutok ito sa ulo ni Anya. Huwag kayong lalapit isang hakbang. Sasabog ang bungo ng babaeng ito. Sigaw ng matanda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Napatigil ang lahat. Maging si Lucio ay napaatras ang kanyang mukha ay kakikitaan ng matinding takot para sa buhay ni Anya. Ang lamig ng bakal ng baril ni Don Roberto sa aking sentido ay tila nanunuot hanggang sa aking utak. Naririnig ko ang mabilis na tibok ng sarili kong puso, dug-dug-dug-dug. Tila isang oras ang nagbibilang ng natitirang sandali ng aking buhay. Iwan nyo ang mga baril nyo. Palabasin nyo ang sasakyan ko. Kung hindi isasama ko ang babaeng ito sa impyerno. Sigaw ni Don Roberto, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Roberto, bitawan mo siya. Ang boses ni Lucio ay kalmado, pero may talim na mas matalas pa sa kahit anong sandata. Hindi siya gumagalaw, pero ang kanyang mga mata ay nakapako sa bawat galaw ng daliri ng matanda sa gatilyo. Patay ka na sa sandaling kalabitin mo yan. Pero kung bibitawan mo siya, titiyakin ko mabubuhay ka pa sa loob ng kulungan. Liar! Sinira mo ang negosyo ko. Sinira mo ang danggal ko. Sa gitna ng tensyon, lumingon ako ng bahagya at nakita ko si Tita Brenda. Nakasalampak siya sa sahig, yakap-yakap ang bundle ng pera na dumi-dumi na sa alikabok. Tila wala siyang pakialam kung mamatay man ako, basta hawak niya ang perang yon. Doon ang takot ko ay napalitan ng isang matinding puot. Tita! Tawag ko, ang boses ko ay mahina, pero sapat na para marinig niya. Eto ba ang halaga ng buhay ko? Isang bundle ng pera? Hindi mo naman madadala sa loob ng rehas? Hindi tumingin si Brenda. Patuloy lang siya sa pagyakap sa pera habang bumubulong. Sa akin ito, kailangan ko ito, hindi na ako babalik sa hirap. Biglang sa isang iglap na hindi inaasahan ng lahat, mabilis na hinawakan ni Lucio ang isang metal pipe sa kanyang tabi at malakas na hinampas ang isang hanging lamp sa itaas. Ksh! Sumabog ang bumbilya at sa isang segundo ng kadiliman at pagkagulat ni Don Roberto, mabilis na kumilos ang mga sniper ng pulis. Isang putok ang umalingaw-ngaw, hindi sa ulo ko, kundi sa balikat ni Don Roberto. Ah! Napabitaw ang matanda. Mabilis akong hinila ni Lucio patayo at itinalikod sa kanyang likuran. Yakap-yakap ako ng mahigpit habang ang mga pulis ay dumidamba sa mga suspect. I've got you, Anya, bulong ni Lucio sa aking tainga. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Doon ko na-realize na kahit gaano siya kapangyarihan, takot na takot siyang mawala ako. Nang dinala na ng mga pulis si Don Roberto, naiwan si Tita Brenda na nakaposa sa tabi ng mesa. Habang hinihila siya, palabas huminto siya sa tapat ko. Ang kanyang hitsura ay wasak na wasak. Ang mamahaling gown ay punit-punit. Ang makeup ay kalat sa mukha dahil sa luha. Bakit, tita? Tanong ko. Bakit kailangang umabot sa ganito?
Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon hindi galit ang nakita ko sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na sugat. Alam mo ba kung anong pakiramdam na iwanan ng asawa habang may kargang sanggol, Anya? Tanong niya, ang boses niya ay basag. Naranasan mo na bang manghingi ng tirang pagkain sa kapitbahay dahil wala kang maipakain kay Selena nung namatay ang nanay mo? Inggit na inggit ako dahil hanggang sa huli mahal siya ng lahat. Samantalang ako, kailangang mandaya, kailangang maging masama para lang hindi kami muling matulog sa kalsada. Humikbi siya ng malakas. Naging halimaw ako dahil ayaw ko nang maranasan ng gutom. Pero tingnan mo ako ngayon, sa gutom din pala ang bagsak ko. Yon ang sandaling nakita ko ang pagkatao ni Tita Brenda, isang babaeng nilamon ng takot at ingit hanggang sa wala nang natira sa kanyang puso kundi lason. Hindi ko siya mapapatawad sa lahat ng ginawa niya. Pero nakaramdam ako ng awa. Isang awa para sa isang kaluluwang naligaw ng landas. Dali na yan, utos ng pulis. Habang isinasakay siya sa mobile, sumigaw si Selena mula sa malayo. Sinusubukang habulin ang sasakyan, pero kinarangan siya ng mga tao. Ang pamilyang akala ay hari at reyna ng barangay, ngayon ay naging tuntungan ng kahihiyan. Naramdaman ko ang kamay ni Lucio sa aking balikat. Tapos na, Anya, wala nang mananakit sa'yo. Tumingin ako sa paligid ng madilim na bodega. Hindi pa tapos, Lucio. May isang bagay pa silang hindi nagagawa. Ano yon? Ang ibalik ang alaala ng mga magulang ko. Bago pa man kami makakaalis, nakita ko si Selena na may hawak na lighter sa di kalayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung hindi mapupunta sa amin ang kayamanang ito, walang makikinabang. Isang mabilis na pagpitik ng apoy at ang mga drum ng langis sa gilid ng bodega ay biglang nagliyab. Ang init ay hindi na lang basta nararamdaman, ito ay nanununtok sa aking balat. Isang malakas na pagsabog ang yumanik sa buong bodega nang abutan ng apoy ang mga drum ng chemical sa gilid. Ang makapal at itim na usok ay mabilis na humahalot sa hangin, tila mga kamay na sumasakal sa aking lalamunan. Anya, takbo! Sigaw ni Lucio. Hinila niya ang aking kamay pero natigilan ako. Dun sa gitna na nagbabagang sahig, nakita ko ang folder na bitbit ni Tita Brenda kanina. Ang folder na naglalaman ng orihinal na titulo ng lupa at ang huling sulat ng aking ama bago siya mamatay. Yun na lang ang natitirang katotohanan. Kapag nilamon yun ng apoy habang buhay na kaming, magiging biktima ng mga kasinungalingan ni Brenda. Ang folder, Lucio, ang mga dokumento ni Papa. Pilit kong binabawi ang aking kamay. Hayaan mo na yan, mas mahalaga ang buhay mo. Buliyaw niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot para sa akin. Hindi yan lang ang tanging paraan para mabigyan ng katarungan ang pagkamatay nila. Hindi ako aalis nang wala yan. Bago pa man ako mapigilan ni Lucio, kumawala ako at tumakbo pabalik sa gitna ng nadlalagablab na impyerno. Bawat hakbang ko ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Naramdaman ko ang pagkapaso ng aking mga binti, pero hindi ako huminto. Nadampot ko ang folder mainit na ito at nagsisimula ng mangitim ang mga gilid. Ngunit sa aking pagtalikod, isang nakakangilong tunog ng nababali na baka lang umalingaw-ngaw. Anya dapa, sigaw ni Lucio. Isang dambuhalang biga ng bubungan ang bumigay. Bumagsak ito sa pagitan namin ni Lucio. Lumilika ng isang pader ng apoy na naghiwalay sa amin. Ang lagablab ay kasing taas ng tao at ang init ay halos tumunaw sa aking paningin. Lucio! Sigaw ko, ang boses ko ay paos na dahil sa uso. Hindi ko siya makita. Ang tanging naririnig ko lang ay ang dagundong ng apoy at ang pagguho ng mga gamit sa paligid. Anya, huwag kang aalis dyan. Huwag kang lalapit sa apoy. Narinig ko ang boses niya mula sa kabilang panig. Puno ito ng desperasyon, isang tunog na hindi ko akalaing magmumula sa isang makapangyarihang CEO. Nakita ko si Selena sa di kalayuan, nakasandal sa isang post, tila nawala na sa sariling isip habang pinapanood ang kanyang ginawa.
Tumatawa siya ng mahina habang ang apoy ay unting lumalapit sa kanya. Wala na. Wala nang matitira sa atin, Anya. Sabay-sabay tayo mamatay dito. Selena, alika rito, tulungan mo ako. Sigaw ko, pero hindi siya nakikinig. Biglang isang malakas na kalabog ang marinig ko sa pader ng apoy. Nakita ko si Lucio. Hindi siya tumakbo palabas. Ginamit niya ang kanyang suot na mamahaling tuxedo jacket para takpan ang kanyang ulo at buong lakas na tumalon sa gitna ng mga nagbabagang kahoy para makarating sa akin. Ang kanyang braso ay nasa ginang apoy. Narinig ko ang pag-igti ng kanyang panga sa sakit, pero hindi siya huminto hanggang sa maabot niya ako. Nababaliw ka na ba? Umiyak ako habang niyayakap siya. Bakit ka bumalik? Hindi kita iiwan dito, Anya. Hinding-hindi, bulong niya. Binuhat niya ako nang parang wala akong bigat. Ang kanyang pawis ay humahalo sa uling sa kanyang muka. Sa bawat hakbang niya, palabas ang buong bodega ay tila guguho na. Ang mga semento ay nagbibitak-bitak dahil sa tindi ng init. Nang makarating kami sa pintuan isang huling pagsabog, ang naganap sa likuran namin. Ang lakas ng hangin mula sa pagsabog ay nagtapon sa amin palabas diretso sa matigas at malamig na semento ng kalsada. Nakahiga ako sa sahig humihingal. Yakap-yakap pa rin ang folder na dumi-dumi na. Tumingin ako sa bodega. Ang buong gusali ay tuluyan ng bumagsak nilalamon ng higanting apoy na umaabot hanggang langit. Lucio? Tawag ko pilit na hinahanap siya sa tabi ko. Nakita ko siyang nakahandusay, hindi gumagalaw. Ang kanyang kanang braso ay may malalim na sugat mula sa sunog at ang kanyang mukha ay puno ng galos. Lucio, gumising ka. Please, huwag kang bibitaw. Miyakap ko ang kanyang ulo. Ang mga luha ko ay pumatak sa kanyang pisingi. Diyos ko, huwag niyo po siyang kunin sa akin. Sa gitna ng aking pag-iyak, naramdaman ko ang mahinang paggalaw ng kanyang daliri. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa kabila ng sakit, nagawa pa niyang ngumiti ng bahagya nang makita niyang hawak ko ang folder. Naitabi. Naitabi mo ang hustisya mo, Anya. Mahina niyang sabi bago muling pumikit ang kanyang mga mata dahil sa sobrang pagod at sakit. Ang mga sirena ng bumbero at ambulansya ay papalapit na, pero ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang paghinga ni Lucio. Sa gabing yon, sa gitna ng abo at usok, na-realize ko ang isang bagay. Ang kayamanan at titulo ay maaaring mawala sa isang iglap, pero ang pag-ibig na handang mamatay para sa'yo ay ang tanging bagay na hindi kayang sunugin ng kahit anong apoy. Puti ang paligid. Masyadong maputi hanggang sa masakit na ito sa mga mata. Ang taming ingay na naririnig ko ay ang ritmo ng heart monitor, beep-beep, beep-beep, isang tunog na nagpapaalala sa akin na buhay pa siya. Buhay pa ang lalaking tumalon sa apoy para sa akin. 3 araw na akong hindi umaalis sa tabi ni Lucio. Nakatitig lang ako sa kanyang mukha na ngayon ay may mga benda at sa kanyang braso na ayon sa doktor ay mag-iiwan ng pilat habang buhay. Pero para sa akin, ang mga pilat na yon ay hindi kapintasan. Yon ang pinakamagandang marka ng pag-ibig na nakita ko. Sa aking kandungan, naroon ang sunog na folder. Binuksan ko ito ng dahan-dahan, natatakot na baka mabasag ang mga pahina. Sa loob, nakita ko ang isang sulat na sulat kamay ni Papa. Ang petsa ay isang araw bago ang aksidenteng kumuha sa buhay nila ni Mama. Para sa aking nag-iisang anak, Anya. Alam kong sakim ang iyong tita Brenda. Alam kong gagawin niya ang lahat para makuha ang lupain sa Batangas. Pero huwag kang matatakot. Ang titulong ito ay hindi lamang lupa. Ito ay ang katibayan na ang ating pamilya ay hindi kailanman sumuko sa katotohanan. Anya, maging matatag ka. May isang lihim na vault sa ilalim ng lumang puno ng mangga sa probinsya. Doon, naroon ang lahat ng ebidensya laban sa mga illegal na transaksyon ni Brenda at ng kanyang mga kasama. Napahagulgul ako. Binabasa ko ang bawat salita at tila naririnig ko ang boses ni Papa. Hindi sila namatay sa aksidente.
Pinatay sila dahil sa lupang ito at ang taong itinuring kong pamilya ang siyang nagplano ng lahat. Ma'am Anya? Isang mahinang tawag mula sa pinto, si Ate Santos. Ano pong balita, Ate? Tanong ko habang pinapahid ang aking mga luha. Brenda is facing lifetime imprisonment. Wala na siyang lusot. Ang lahat ng mga ilegal na dokumento na nahanap sa bodega bago ito masunog ay sapat na para mabulok siya sa rehas, panimula ng abogado. At tungkol kay Selena, ano pong nangyari sa kanya? Nakaligtas siya sa suno pero nawala siya sa sariling isip. Kasalukuyan siya nasa psychiatric ward ng ospital. Paulit-ulit niyang sinasabi na nakikita niya ang apoy at ang mukha ng iyong mga magulang. Justice has its own way of hunting the guilty, ma'am. Nakahinga ako ng malalim. Wala akong naramdamang tuwa, kundi isang mabigat na kalmado. Ang karma ay hindi laging dumarating sa parang gusto natin, pero dumarating ito sa parang nararapat. Biglang narinig ko ang isang mahinang ungol mula sa kama. Mabilis akong lumapit at hinawakan ang kamay ni Lucio. Lucio! Lucio! Naririnig mo ba ako? Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Matagal siyang nakatitig sa akin, tila sinisigurado kung totoo ba ang nakikita niya. Anya! Ang boses niya ay paos, pero ito ang pinakamasarap na musikang narinig ko sa buong buhay ko. Bakit ka umiiyak? Masakit ba ang mga paso mo? Hindi, Lucio. Umiiyak ako dahil gising ka na, sabi ko habang tumatawa at umiiyak ng sabay. Salamat. Salamat sa pagligtas sa akin. Salamat sa lahat. Pilit siyang bumangon ng bahagya. Hinawakan niya ang aking pisngi gamit ang kanyang kamay na walang benda. Sabi ko sa'yo, di ba? I will make that prison your palace. Pero mali ako. Bakit hindi mo kailangan ng palasyo, Anya? Ang kailangan mo ay isang taong hinding-hindi ka tatalikuran kahit ang buong mundo ay nasusunog na. Hinila niya ako papalapit at hinalikan ng aking noo. I'm sorry for pretending to be a beggar, but in that dirt I found the only diamond I ever wanted to keep. Lucio, may nahanap ako sa sulat ni Papa. Sabi ko habang ipinapakita ang folder. Hindi lang pala ito lupa. Ang Batangas Estate, mayaman ito sa mga mineral deposit. Kaya pala ganon kadesperada si Brenda. Pero ang sabi ni Papa, ang kayamanang ito ay para sa akin at sa taong mapagkakatiwalaan ko. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Lucio Lavinia, CEO ng pinakamalaking kumpanya. Handa ka bang maging partner ng isang dating lab, andera habang buhay, hindi lang sa negosyo, kundi sa lahat? Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mali ka na naman ang tanong, Anya. Ano dapat? Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa drawer ng kanyang hospital bed, isang kahon na matagal na niyang itinatago. Sa loob nito ay isang singsing na may malaking asul na diamante, kasing kulay ng dagat at ng langit. Anya Salvador, will you marry me? This time for real? No barangay hall contracts, no fake identities, just me and you. Napatigil ang tibok ng puso ko. Sa gitna ng puting kwarto ng ospital, sa harap ng lahat ng sakit at pagsubok na pinagdaanan namin, ang lahat ay naging malinaw. Yes, Lucio, yes! Ngunit bago ko pa maisuot ang singsing, bumukas ang pinto ng kwarto. Isang matandang lalaki na nakauniporme ng pulis ang pumasok. Ang kanyang muka ay seryoso. Sir Lucio, Ma'am Anya, kailangan niyo itong makita. Bago mamatay ang apoy sa bodega, may isang secret safe kaming nabuksan. At ang laman nito ay hindi lang tungkol sa pamilya Salvador. Tumingin ang pulis kay Lucio. Tungkol ito sa tatay mo, sir. Ang pumatay sa kanya, hindi lang si Brenda. May isa pang pangalan na kasangkot. Isang taong akala mo ay kakampi mo. Naramdaman ko ang paninigas ng katawan ni Lucio. Ang huling twist ng tadhana ay nareto na. Ang pangalang binanggit ng pulis ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng aming pagdiriwang. Si Raul,
Ang kaisa ay isang kapatid ng tatay ni Lucio, ang taong itinuring niyang pangalawang ama at naging gabay niya sa pagpapatakbo ng kumpanya habang siya ay nagtatago bilang pulubi. Naramdaman ko ang paglamig ng kamay ni Lucio. Ang kanyang panga ay nag-igting at ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng pagmamahal ay muling naging kasing talim ng bakal. Tito Raul, bulong ni Lucio, siya ang kasabwat ni Brenda. Opo sir, sagot ng pulis. Ayon sa mga dokumento sa safe, si Raul ang nagbigay ng pondo kay Brenda para pekein ang mga papeles ng lupa ni Mang Anya. Layunin nilang paghati-hatian ang mineral deposit sa Batangas Estate. At ang aksidente ng tatay mo, si Raul ang nag-utos na putulin ang brake ng sasakyan. Isang nakakabing katahimikan ang bumalot sa kwarto. Hindi ko alam ang sasabihin. Paano nagagawang itaksil ng sarili mong dugo ang sarili mong pamilya dahil lang sa pera? Ngunit bago pa man makapagsalita si Lucio, bumukas ang pinto at pumasok si Raul, may dalang prutas at nakangiti ng plastik. Lucio, pamangkin, salamat sa Diyos at gising ka na, sabi ni Raul, at mangyayakapin si Lucio. Hindi kumalaw si Lucio. Tumingin lang siya ng diretso sa mga mata ng kanyang tito. Isang tingin na punong-puno ng pagkadismaya at puot. Bakit, tito? Maikling tanong ni Lucio. Napatigil si Raul, nawala ang kanyang ngiti. Anong sinasabi mo, Lucio? Masyado ka lang sigurong pagod? I saw the documents, Raul, putol ni Lucio. Ang paggamit niya sa pangalan nito sa halip na tito ay sapat na para malaman ng lahat na tapos na ang kanilang ugnayan. Alam ko na ang lahat. Ang Batangas Estate ang tatay ko. Lahat. Namutla si Raul. Sinubukan niyang tumakas pero hinarangan siya ng mga pulis sa pinto. Lucio, makinig ka. Ginawa ko lang yan para sa kumpanya. Ang tatay mo masyadong mabait. Hindi niya kayang maging malupit sa negosyo. Ang kabaitan ay hindi kahinaan, Raul. Ang kasakiman ang tunay na kapansanan. Sabi ni Lucio habang dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang kama kahit masakit pa ang kanyang mga sugat. Dinala kita sa rurok ng tagumpay pero mas pinili mong mabulok sa ilalim ng lupa kasama ng mga kasinungalingan mo. Dalhin na siya. Habang hinihila si Raul palabas, naramdaman ko ang bigat na nawala sa balikat ni Lucio. Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin. Ngayon, Anya, ngayon lang tayo tunay na malaya. Ang kampana ng simbahan sa aming probinsya sa Batangas ay tumunog ng napakasaya. Ang buong barangay ay nandoon hindi para manood ng gulo, kundi para masaksihan ang kasal na matagal nang hinintay ng lahat. Nakatayo ako sa harap ng malaking pinto ng simbahan. Suot ko ang isang puting gown na gawa sa pinakamagandang pinya fabric. Wala nang dumi, wala nang putik. Ang aking mukha ay nagnaningning hindi dahil sa makeup, kundi dahil sa kapayapaang nasa loob ng aking puso. Naglakad ako sa gitna ng aisle. Nakita ko si Mang Gardo na nakangiti sa akin, maayos na ang kanyang kalusugan. Nakita ko rin ang mga kapitbahay na dati ay kinukutya ako. Ngayon ay may luha sa mga mata dahil sa tuwa. At sa dulo ng altar, nakatayo ang aking mahal, si Lucio. Wala na ang sako, wala na ang disguise. Siya ang lalaking nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa bank account, kundi sa tapang na manatiling mabuti sa gitna ng masamang mundo. Matapos ang seremonya, dinala ako ni Lucio sa ilalim ng lumang puno ng mangga sa aming estate. Doon nagtayo siya ng isang magandang garden memorial para sa aking mga magulang. Papa, Mama, narito na po ako, bulong ko habang inilalagay ang bulaklak sa kanilang himlayan. Nahanap ko na po ang hustisya at nahanap ko na rin ang taong mag-aalaga sa akin habang buhay. Naramdaman ko ang yakap ni Lucio mula sa likuran. Handa ka na ba sa bagong chapter ng buhay natin, Mrs. Lavinia? Higit pa sa handa, Lucio, sagot ko. Hindi naging madali ang landas na tinahak ko. Mula sa pagiging labanderang inaapi hanggang sa pagiging asawa ng isang bilyonar, yun natutunan ko na ang tadhana ay mapaglaro.
Pero hanggat meron kang pananalig sa Diyos at hindi mo binibitawan ang iyong dignidad, hinding-hindi ka maliligaw. Ang alikabok ng kahapon ay tinangay na ng hangin at ang tanging natitira ay ang liwanag ng isang bagong umaga. Sa bawat haplos ng hangin at sa huling sulyap natin sa kwento ni na Anya at Lucio, tila ba naiiwan sa ating mga puso ang tamis ng tagumpay laban sa mapait na pagsubok? Ang bawat luhang pumatak sa putikan ay naging punla ng isang bagong pag-asa na hindi na kailanman mabubura ng kahit anong apoy. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama sa akin sa mahabang biyahe ng buhay na ito. Alam niyo habang isinusulat ko ang bahagi kung saan niyakap ni Anya ang maruming litrato ng kanyang ina sa gitna ng ulan, hindi ko rin mapigilang maluha. Naalala ko ang napakaraming kwento ng mga kababayan nating OFW o mga simpleng manggagawa na tinitiis ang lahat ng pasakit mula sa sariling kapamilya dahil lamang sa pag-asang balang araw ay makakamit din nila ang husti. Siya. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay na madalas nating makita sa paligid. Mga kwentong puno ng sakripisyo, lihim, at ang hindi matatawarang kapangyarihan ng pananampalataya. Naniniwala ba kayo na ang lahat ng utang na loob ay dapat bayaran ng sariling kaligayahan? O darating ang punto na kailangan nating piliin ang ating sariling kapayapaan para makabangon? Kayong mga ka-audiobook, nasaan man kayo ngayon sa loob ng jeepney, habang pauwi mula sa trabaho sa kusina, habang nagluluto para sa pamilya, o marahil ay nasa malayo at nangungulila sa bayan. Ano ang inyong masasabi sa naging desisyon ni Anya na patawarin ang kanyang sarili bago ang iba? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, itatago niyo rin ba ang folder sa gitna ng apoy? Ibahagi niyo naman ang inyong mga saluubin sa comment section. Lagi kong binabasa ang inyong mga komento dahil dito sa ating tambayan, ang bawat boses ay mahalaga at ang bawat kwento ay may puwang. Huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong mainspira. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Manatiling matatag, manatiling mabuti. God bless sa inyong lahat.